Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Ating pong ihanda ang ating sarili para sa pagtanggap ng ating banal na gawain. Okay, ang ating pong scripture ngayon ay manggaling sa Malakay 3, chapter 3, verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, and pour out so much blessing, that there will be not room enough to store it. Amen. Yes, Lord God, maraming salamat po sa umagang ito na muli na naman kaming mag-praise sa iyo, Panginoon, para ikaw ang unahin, Panginoon, ikaw ang sambahin, Lord God. Lord, tunay nga na napakadakila mo. Ikaw yung makapangyarihang Diyos sa lahat, Panginoon. Lord, patuloy kaming nagpapalinis ng aming puso at isipan, Panginoon. Humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nagawa namin, Lord God, na hindi
kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling namin ang inyong presensya, Panginoon. Narito ka sa aming kaligitnaan, Panginoon. Saturate this place, O God. Lord, yung mga gagamitin mo sa oras na ito, Panginoon, lalong-lalo na yung music ministry, Panginoon. Na sila, Lord God, yung nagbibigay pugay sa iyo, Panginoon. Lord God, bigyan mo po sila ng mga ayos na boses, Panginoon. Yung instruments na gagamitin namin, Panginoon, Lord, hawakan mo po, Panginoon. Ano man yung balakid, Lord God, sa gawain ito, Panginoon, iwaksi mo, Panginoon. Wala silang lugar sa panambahan mo, Panginoon. Lord God, yung magbababa ng word mo, Panginoon. Lord, itago niyo po siya sa inyong likuran. Wala kaming ibang gagawin ngayong oras na ito, Panginoon, kundi ikaw ay papurihan, ikaw ay awitan, Panginoon. Lord God, yung mga kasamahan namin, Lord God, na wala pa dito, idako niyo po ang kanilang mga paa, Panginoon. Lord, ihanda mo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan mo ng wisdom, Panginoon, ng knowledge, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, ay pag-uwi namin, paglabas namin sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, ay mapuno, mabusog kami ng inyong mga salita. Lord God, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Your will be done. Amen. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa Panginoon? Say hallelujah! Sumamba sa atin.
Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, yes, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy natin na balik-tanawin lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng pag-aayos, pagbabago, pagtulong na ginawa sa atin ng Diyos. Yes, Lord, we worship you in this place. We magnify your name, Panginoon. Holy Spirit, saturate us. Saturate this place. Fill the hearts of everyone in this place, Lord. Yes, Lord. Ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa aking dugo.
Patawad, Lord God, sa kahinaan ng aming mga laman. Patawad, Lord God, sa karumihan ng aming mga isipan, Lord God. Lord, patuloy mo kaming ayusin. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon. Patuloy mo gamitin ang aming buhay, Lord God, upang mai-represent ka namin sa mundong ito, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Lord God. Naniniwala kami, Lord God, na kahit anong
ay kaya mong ilumin ang mga sugat, kaya mong ayusin, Panginoon, ang mga puso. Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity na mapapurihan ka namin, Panginoon. We thank you, Lord God, sa umaga na ito. We thank you, Lord God, sa araw na ito, Lord God. We claim your victory, Panginoon. We claim healing, Lord God. We claim financial breakthrough, Panginoon, sa buhay namin at sa buhay ng mga mahal namin, Lord God. We claim this in the mighty name of Jesus, our God the Father and the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord. Alam ko po na napakarami pong magandang ginawa ng Diyos sa ating buhay ngayong linggong ito. At marami po sa atin ang na-bless, hindi lang po sa praise and worship, kundi sa kanilang araw-araw na buhay. No? Sige nga po, bago po tayo makinig ng testimony ng iba, batiin nga po muna natin ang ating katabi ng magandang umaga. At napakaganda niyo pong lahat, napakapogi niyo pong lahat sa umagang ito. Ayan. Sige po, alam ko po na marami po sa atin ang gustong mag-testimony, gustong magpasalamat sa Diyos. Gustong i-share kung paano naging mabuti ang Diyos sa atin. Ako po'y magsisimula po muna sa aking sarili. No, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon, no, sa napakagandang bakasyon na ipinagkaloob sa akin ng Diyos na 1-month vacation summer. Ayan. Although wala po tayong kaperahan sa mga panahon na ito, medyo pabigat po muna tayo, pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi feeling ko po nabawi ko yung pagod, nabawi ko yung layo ng connection ko sa Kanya, no? Nakapag-reconnect ako sa Lord in a way na nakapag-devotion ako ulit tuloy-tuloy everyday, nakapag-praise and worship. Alam niyo po yun, parang naalala ko kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. And siguro po, gano'n lang talaga, no? Kapag feeling natin nalalayo tayo sa Diyos, ang kailangan hindi tayo lalong lumayo, kundi pilitin natin lumapit sa Kanya. So, sige po, sino pa po may mga gustong i-share? Meron po tayong opportunity na makapag-share, at least 3 po, no, na sharing, at least short, para po marami po ang makapag-share. Sige po, sino po? Sir Josan. Ayan po, good morning. Ang si-share ko lang po ay sobrang laki ng favor na ginawa ni Lord sa mga anak ko. Ayan, umpisahan ko yung sa una ko ay sa pangalawa kong anak. Kay kuya kasi yung panganay ko nakapagtrabaho na, pero salamat kay Lord talaga. Tapos kahapon kasi, sabi ko, habang naglalaba ako, yung mother ko, tinawag ako, sabi niya, may post si Kim, president daw siya. Sabi ko, saan president? Di ko alam yun. Tapos tinawag ko si Kylie, Bes, pakicheck nga nung ano daw si kuya mo. Sabi niya, President Lister. Sabi ko, sabi ko, thank you naman kay Lord. Sabi ko kay Tim, Kuya Tim, congrats naman. Kayaan mo anuhin mo lang, sabi ko, konting kembot na lang kasi next year gagraduate ka na. Sabi ko, mag-pray ka, magpasalamat ka kay Lord. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko naman kay Kylie, pangalawang testimony ko yung kay Kylie. So hindi naman po hingit sa kaalaman niyo. Share ko lang. Hindi naman hingit sa kaalaman niya na nag-exam siya sa Tagsay. Hindi po ba hindi siya pumasa. Tapos ang sabi ko lang sa kanya, syempre nalungkot din kaming lahat. Lalo na sila kuya niya kasi china-challenge nga siya parate. Sige nga, dyan ka nga sa Taguig National kung maka-honor ka ulit. Parate, lalo na yung panganay, parate yun ang sinasabi sa kanya. Tapos sabi, hindi siya nakapasa. Tapos ang sinabi ko lang, okay lang yan kasi may mas better na plano si Lord sa'yo, sabi ko. Tapos nung na-enroll ko siya dyan, nung kuha na yung titingnan na yung section, tapos sabi ko, nung pumunta na sila nung Friday, supposed to be Friday, dapat meron silang parang opening ng class, pero nang postpone dahil sa bagyo. So kinabukasan, Saturday.
Tinulong Friday, pumunta sila ni kuya niya. Sabi ko, nung pag-uwi nila, nalungkot din ako. Sabi ko, kasi A to alphabetical yung section nila, nasa letter E yung pangalan niya. So, binigyan ko, pang-5. Sabi ko, bakit gano'n? Ang taas naman ng grade mo. Gano'n talaga ako eh. Bakit gano'n? Ang taas naman ng grade mo? Bakit pang-5? Sabi naman ni Kim, kasama siya sa candidate siya for STE. Kailangan niyang mag-exam and mag-interview, pumasa sa 2. Yung STE pala na yun ay Science and Technology in Engineering class. Parang yun yung section nila na ang curriculum ay manggagaling ng TAGSAI. Then magkakaroon din daw po sila ng allowance. Then sabi ko, out of 500, nung attend si kuya niya ng orientation, out of 500 na grade 7, 61 lang po ang kinuha for exam. Kaya sabi ko kay Kylie, ayan, sabi ko hindi ka nga nakapasa ng TAGSAI. Yung TAGSAI naman ang pumunta dito sa Taguig National. Kaya sabi ko sa kanya nung time na yon, sabi niya, na-realize niya, sabi niya, kaya pala man, hindi ako nakapasa kasi dito pala ako dadalhin. Kaya sabi ko naman, i-claim mo na makakapasa ka dyan. Tapos, sa Monday, pagka Tuesday, binigla sila, nag-exam ulit sila. Out of 61 student na qualified, 35 lang daw ang kukunin. So, nag-exam sila ng Tuesday, pagka Wednesday, nag-interview. Pagka Thursday, lumabas yung result. Chinata ko nung dati kong co-picture sa St. Francis na nandyan din pala. Chinata ko, sabi niya, ma'am, pasado si Kylie sa STE. Sabi ko, wow, ang galing ang galing naman, Beth. Sabi ko, pagbutihin mo. So, sabi ko, yan ang sabi nga ni kuya niya, si Kuya Kim, ayan na yung totoong laban, dyan mo na galingan kasi yan na yung mga battle of the brain. Kaya sabi ko, galingan mo dyan, tapos galingan mo din sa church. Sabi ko, pagsabayin mo, pag busy ka dito, maging busy ka din sa church. So, huwag mo mabayaan yung ministry mo sa church. So, yun lamang po. Talagang yung favor, talagang thank you sa Lord. Ayan, sino po kung gusto magpasalamat, mag-testimony po? Meron pa po ba? Ayan, kung wala na po, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Sige po, isa po sa pagsunod natin sa Panginoon ay ang pagbibigay po. Ang sabi po sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obey, you can eat the good things of the land. Kaya sige po, tayo po ay magbigay. Sige po, sabayan niyo po ako sa panalangin. Idako po natin ang ating kamay sa ating ano. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan na patuloy niyong ibinibigay sa amin, Lord God. Sa kabuhayan na meron kami sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat po. Lord, ang lahat po ng aming alay ay pinagkakaloob namin muli sa iyo upang magamit sa pagpapalago ng aming panambahan, Lord God. Maging sa pagtulong sa aming mga kapatiran, Father God. Lord, maraming salamat po. Naway maging daluyan din kami ng pagpapala sa aming pamilya at sa aming mga kaibigan, Lord God. Lord, muli, binabalik ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Good morning, everyone! Good morning! Ayun, no? Ayan. So, magandang umaga sa lahat. At 10:54 na pala. No? So, ayan. So, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga na ito, ayan, fill up muna natin dito. No? Maraming missing, missing place, missing chair. Ayan. So, sa mga online, no, mga merong nakakaranas ng ubod, sipon, so hindi sila makarating, so nasa online. Magandang umaga po, no? At sa oras na ito, no, last week po, ano yung naging topic natin last week? Naalala? No? Yung naalala niyo yung templo kay Hagay? Di ba? Yung pagre-reveal. So, ang title po nun ay ang being blessed, no? In giving. Ayan. So, paalala ko na sa inyo. Ayan. At ano po ang na-mention, no? Review lang tayo. Na-mention dito last week, no? Napaalalahanan tayo kung paano unahin ang ating Panginoon. No? Una ang Lord sa ating oras. Una ang Lord sa ating lakas. Una ang Lord sa ating kabuhayan. No? At una ang Lord sa ating financial. No? At meron din pinapaayos, pinapa-eliminate. Ano daw yung pinapa-eliminate? Yung mga pinapaalis sa atin, no? Yung mga excuses natin. No? Kaya hindi nagagawa kasi kailangan sa bahay muna. No? Sa bahay muna. No? And also, pinapa-eliminate din sa atin yung mga selfishness natin. No? Yung pagiging una natin para sa atin at tira na lang para sa Lord. Yun. So, ini-evaluate din yung mga activities natin. Baka hindi okay. No? Kaya pala hindi umuunlad kasi may karamutan. No? Kaya pala hindi umuusad kasi may hindi ayos. No? At kaya pala kapos kasi sarili ang iniisip. No? Kaya ngayong umaga na ito, no? Everything starts with God and ends with God. No? Sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw, no? Dapat magsisimula sa ating Panginoon at magtatapos din sa ating Panginoon. And in between, nandun din po ang ating Panginoon. Sige po, samahan niyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umaga na ito sa pagkakadako mo po sa aming mga paa. Lord God, sa sanctuaryo na ito, Panginoon ko. Lord, salamat po, Panginoon ko, that we were able to worship you. Samahan mo kami, Panginoon ko, sa umaga na ito. Ikaw po ang mahusap. Ipaalala niyo po at i-remind niyo po sa aming Panginoon ko the real stewardness, Panginoon ko, kung paano, Panginoon ko, binibless mo kami at paano din kami mag-bless ng iba, Panginoon ko. At dalangin namin, Lord God, sa umaga na ito, na pupunuin mo ang aming mga puso at kaisipan, Lord God, na ito ay pamuhay namin, Panginoon. Banal na Espiritu, be with us, speak to us, join us, Panginoon ko. Sit down with us, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. No? So, last week po, yung kay Hagay tayo, no? Marami kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. No? May mga pagkain kayo, ngunit kakaunti naman at hindi nabubusog. No? May alak nga kayong iniinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May mga damit nga kayong isinusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. No? Hindi ako nasisihan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masihan at doon ay mabigyan ng karangalan. Remember last week po, di ba, ano yung inuuna ng mga Israelita? I-build nila yung sarili-sarili nilang bahay. No? At pinabayaan na nilang wasak ang templo. Anong inuna? Ang sarili. At ano yung nangyari sa kanila? Kahit maghanap buhay sila, kahit kumain sila, kapos pa din. Parang wala lang.
yung pinagtrabahuan nila. No? Dahil sa misplaced priority. Hindi na-enjoy ang meron sila kasi iba ang inuna. Meron naman pero parang wala. Sino dito yung pagkasahod, no, sa mga nagtatrabaho, no, na pagkasahod, sinasabi, dahil madaan lang sa kamay. No? Common na naririnig natin yan, no? No? Petsa de peligro na. No? Yung mga gano'n. Sino relate dito? Sa mga online, yan, comment yan. No? Pero, eto, no, ayan, may bubulong-bulungan na po, no? Ayan. No, parang hindi pa dumadating, kinukwenta, ubos na. No? Ayan, so, ayan, kulang pa. Ayan. Pero, buti na lang, nung sinabi ito ng ating Panginoon, no, sa mga Israelita, nakaramdam sila ng takot. Nakaramdam sila ng takot. No? At sabi din sa Haggai chapter 1 verse 12, natakot ang sambayanan kay Yahweh. Kaya bilang tugon, ipinasabi nito kay Propeta Haggai, sinunod ni na Gobernador Zerubbabel na anak ni Zeltiel at pinakapunong pari na si Joshua, anak ni Jehozabad. Gayon din ang buong sambayanang nagbalik muli sa pagkabihag ng Babylonia ang ipinagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Yung pong pagre-rebuild po ng templo ay mas maganda pa dun sa una. No? Alam natin nung una maganda po, pero nung time no, na i-rebuild ito, mas maganda. Diba? So, naintindihan nila nung sinabi ng ating Panginoon na kahit magtrabaho kayo, kahit anong gawin ninyong pagpapapagal, pagpapakahirap, hindi ninyo mararamdaman ng satisfaction. Nakakainom kayo pero uhaw pa din kayo. May damit kayo pero nilalamig pa rin kayo. No? So, nakaramdam sila ng takot at ang ginawa nila ay, of course, no? Gumawa sila, no? Tumugon sila sa Panginoon na gawin ang pagre-rebuild ng templo. At tunay nga, no, sa Haggai chapter 1, verse 12, tumugon sila. At ang mga next chapter ko nito ay sinabing mas maganda ang pagkaka-rebuild, no, ng second temple. No? Nung ni-rebuild ang temple na yon, ay mas maganda pa doon sa una. So, again, this morning mga kapatid ko, review lang po yun, no? So, wala pa po tayo sa ating context ng ating mensahe ngayon. And another teaching naman po ngayon, ang gustong palakaran sa atin ng ating Panginoon, which is our giver, no? Ang ating tagapagbigay. At ang title po ng ating mensahe ngayon, no, na gustong ipaabot sa atin ngayong umaga, okay pa ba kayo? Okay pa? O butas na yung isip ninyo sa sermon ng giving. So, sorry na, kasi series po ito, ibig sabihin ng series, dapat po maintindihan natin, no? Ano nga ba ang pagbibigay? No? Kasi, pag aware tayo, mas malinaw ang lahat at alam mo na ang purpose nito. No? At ang title po ng ating pag-uusapan natin ngayong umaga ay Honoring the Lord through Giving. Being blessed, yung una natin, being blessed by giving. Now po, honoring the Lord through giving. Yan. So, ang sabi nga po, yan, pag-uusapan natin, no, highlight lang natin yung tithing. Ano po ba ang tithing? Tithing or tithing? Ano yung tithing? Tithing or tithing. Pansinin niyo po yung spelling. Pagtatithe o paghihigpit. No? Ikapo or nakupo. No? We need to understand at alamin ano nga ba ang kahulugan ng tithe or ikapo sa Tagalog. Sige po. In Hebrew, the tithe mean a tenth. A tenth. Mga anak, pasok.
Yan. Tithing in the Bible refers to a giving 10% of your earnings, production, or possessions. No. Next slide. Tithing also is a practice of setting aside 10% of your increase or profits to support the work of God. Okay? So, naintindihan po natin, ang tithe na word ay galing sa Hebrew na ibig sabihin, tenth. No? 10%. Ako, tenth. And, Joanne, nakasulat ba ang tithing sa Biblia? It is written po. Nakasulat po ba ito? Sabi sa mga nanay natin, nakasulat ba ito? Opo. Makikita po natin sa Levitico chapter 27 verse 30. Sige po, lahat po, sabay-sabay natin basahin. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Nakalagay po ito, nakasulat. Okay? Sino ang unang Bible character na na-mention na gumawa nito? Sige, trivia tayo. Trivia tayo. Sino ang gumawa nito? Mga ate, mga nanay ko, sino ang gumawa nito? Si Rena. Okay, si Abram or Abraham. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 14 verse 20. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa laban. Si Abraham ang unang nasulat sa Bible character na nagbigay. No? Second, no, para may awareness tayo, sino ang pangalawa? Next na, si Melchizedek po is called the King of Salem and the Priest of Most High. No? Mataas na katungkulan ng priesthood. No? Sa Genesis 14, chapter 18. So, doon binigay ni Abraham ang 10 portion ng mga nasamsam niya mula sa laban. Ang next po, no, na ating pledge, tithe to God, no, I see Jacob. Second tither natin si Jacob. Saan po yung makikita? Genesis chapter 28 verse 22. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng pinagkaloob ninyo sa akin. Na-mention po ang 10th, ikasampung bahagi. No? In Old Testament, ayan, aalamin po natin, in Old Testament, ano yung use ng tithe? Magtatawag ba ako? Pero kanina may nagsabi na baka tawagin ulit ako. Ayan. Ayan. Sa Old Testament, ano po ang use ng tithe? Yung ikapo. Ano po daw ang use nito? Ayan, ang ating first liner, no? Paggamit sa bahay pa ng bahay. Opo, sa Bilang chapter 18 verse 20 to 21, ayan. Sinabi pa ni Yahweh kay Aaron, hindi ka na bibigyan ng bahagi sa lupang ibinigay ko sa kanila. Ako mismo ang iyong pinakabahagi at iyong mana. No? Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikasampung bahagi na ibinigay ng Israel at ito ang nauukol sa kanila bilang paglilingkod sa toldang tipanan. Ibig sabihin po, during that time, di ba po may 12 son si Jacob or Israel kung tawagin natin. Yung 11, binigyan po yun ng parte-parte ng mga inheritance. Ibig sabihin, lupain. Para pagtaniman nila, no? At pagsakahan, magtatanim sila doon. So, yun yung
hanap buhay nila. Si Levi po, kilala niyo si Levi? Isa po sa mga anak, of course, ni Jacob. No? Si Levi po ay nakalaan lang po sila sa pagpapare or priesthood, paglilingkod. No? Yun lang yung gagawin ninyo. Maglilingkod kayo sa akin yan, no? Maglilingkod, no, sa Toldang Tipanan. So, sila po yung, sa Toldang Tipanan, di ba po, high priest lang yun nakakapasok doon. Sa, di ba may first and second, no? So, sila, yung mga high priest, yan po, si Aaron, si Eleazar, yung anak niya, no? Si Moses, di ba? So, yung mga tribe ng mga Israelita during that time, yung mga ani nila, yung mga ikabubuhay nila, yung 10% po nun, inilalaan po nila ito sa mga Levites. No? Ito yung, kasi hindi po nga sila nagtatrabaho dahil hindi sila wala silang lupang ibinigay sa kanila. So, doon lang po sila nasusustain sa 10% na binibigay ng mga Israelita. So, sa kanila po napupunta yon. Okay pa po tayo? Naintindihan na po? No? Yun po ang purpose ng tithe or ika po during Old Testament. No? Binibigay po ang portion na yon sa mga Levites, sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, sa Toldang Tipanan. Yan. Second question, does God need our tithe? Kailangan ba ng Diyos ang ating mga ika po or tithe? Sino? Sinong sagot ng oo? Kailangan ba ng Diyos ang ating mga tithe? Ang ating ikapo? Kailangan ba ng Diyos? Hindi. Walang sumagot ng oo. Yes. Tama po. No. Hindi kailangan ng Lord yan. Bakit? Labas natin. Why does God need our tithe? Ang sagot ay isang malaking N-O. No. No. Bakit? Palabas nga po yung bakit hindi kailangan ng Diyos. Yan. Basahin natin lahat. Mga Awit, chapter 50, verse 10 to 12. Pagkat akin ang iyong hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan, akin din ang ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Hindi kailangan ng Diyos ang ating tithe. Ito pa, kasunod, kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y bawang akin. Ang ating Panginoon po ang nagsabi nito. Lahat ay sa Kanya. No? Joanne, lahat para sa Kanya. Bakit kailangan namin mag-tithe? Tanong po yan. Bakit kailangan mag-tithe? Para sa pagpapalago. Para sa templo. Yun, napakawalo naman ng mga estudyante. Why should I tithe? Tithing is a way of teaching us that God must be our first priority. Yes. Nasusulat po yan sa Deuteronomy chapter 14 verse 23. Ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh upang siya'y inyong maparangalan. Amen po ba? Ito yung place, no, na pinaglalagangkan natin ng ating ikapo right now. At kailan naman ako magta-tithe, Joanne? Ayan, tanong. When should I tithe? Kailan daw nagta-tithe? Sa mga nag-work dito, kailan ka nagta-tithe? Yung iba, 15, at 30, no? Pag sinabing 10%, no? 10% ng meron ka. For example, meron kang allowance monthly na 10,000. Magkano yung 10% nun? 1,000. So yun, itatabi mo na para sa Lord. Lord, para sa gawain mo daw, Panginoon. Sa mga estudyante, kung gustong mag-tithe, at ini-encourage din natin mag-tithe, no? Para maging practice, no? Ang pagbibigay sa Lord. No?
Baon mo, 50 pesos, 5 pesos. Masakit pa ba yun sa'yo, yung 5 pesos? Lord, 5 pesos. Pero yung iba, kalahati nito, 25 pesos nito ilalagay ka sa wow, galing naman, di ba? So, yun, pinapractice po yun, no? Pinapractice po natin yun. At kalaunan po, magiging habitual mo na to. No? Pag meron kang pera, Lord, 10% nito sa'yo. Tatabi ko to. Di ba? So, again, sa Kawikaan chapter 3, verse 9, no? Sabi dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Ayan. No? Anything na meron ka, no, na darating sa'yo, Lord, tatabi ko to para sa'yo. So, yun. At sa Old Testament, di ba may porsyento, may 10%, ika-10, kaya tithe, 10. No? Alamin natin, sa New Testament, meron po ba kayo nakita ng percentage, no, about tithing? Wala. Pero, ino-honor po or ini-endorse po ng ating Panginoong Jesus ang tithing. Saan po natin makikita? Matthew chapter 23:23. Ayan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo na ika-10 bahagi ng maliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda, at linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo. Isagawa, next. Ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan, dahil dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ng ibang utos. No? Kapatid, how does Paul and his ministry na suportahan? Si Paul, during nasa New Testament po tayo. No? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 13 to 14. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? No? Sa ganyan ding paraan, pinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Kapatid ko, yung mga binibigay po natin dito, we're speaking of course B, no? Mga expenses po natin, electricity, no? And also yung mga hayop, mga lakad, no? Gas, expenses, no? Yan po yung sinusupport, yun po yung mga binibigay ninyo, doon po napupunta. Okay? Eto, God, may sinabi ba sa Biblia na kapag hindi ka nagbigay, ay ninanakawan mo ang Diyos? Yan, tanong. God says we rob Him if we don't give tithe and offering. Sinabi ba yan, pag hindi ka nagbibigay ng para sa gawain ng Lord, ninanakawan mo ba ang Diyos? Meron po yan. Ang galing talaga ng mga estudyante. Opo! Pag po pala tayo ay hindi naging part ng pagbibigay, isa po tayo makukonsider na magnanakaw. Ang sakit naman doon. Ganun. Sorry na. Nakasulat po ito. Labas po natin. Malachi chapter 3 verse 8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ika-10 bahagi at
ng mga handog. Sinabi niya po yan. Malakay chapter 3, verse 8. Matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Sinabi niya na agad hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa ikasampung bahagi ng mga handog. Alam ng Lord ang ginagawa mo sa pera mo. Minsan po may mga thought tayo na Lord, magbibigay ako pag sobra ako. Di ba? Last week, di ba? Saka na lang, Lord, unahin ko muna yung tuition fee ng anak ko. Saka na muna, Lord, kasi marami pa akong nakapending, nakapark sa cart, no? Sa cart ng aking Shopee, Lazada, yan, sunod-sunod na yung mga no? Sino may ganong thinking? Umamin. Umamin. No? Opo, totoo po ito. Ayan, dalawang kamay pa, no? Opo. May ganun tayong thinking, no? Umamin tayo. Umamin tayo na ganito tayo. Dati ganito po ako talaga. No? Yes. No? Magbibigay, Lord, ito na lang naman ang voice ako eh. Pasensya na. No? Mga ganong thought. No? Pero tanong natin ngayon, makapagbibigay ka pa rin ba? No? Kahit ito na lang yung hawak mo. Yes! Tanong po yan sa atin individually. No? Makapagbibigay ka pa rin ba kung ito na lang yung hawak mo? Yes, katulad ng babae. Yes! Sana yung tanong na ito, Joanne, ang hirap ng tanong na ito, parang mas mahirap pa to sa math. No? Parang mas mahirap pa ito. Nahirapan din po ako dyan sa tanong na yan dati. No? So, damay-damay na po tayo mahirapan. No? Pero po, may nakagawa po nito. Sinabi po ng ating mga nanay, may nakagawa po nito. At posible po na magawa mo rin ito. Lucas chapter 21 verse 1 to 4. Lucas chapter 21 verse 1 to 4. Basahin natin sabay-sabay. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang nilagay niya ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buong niyang kabuhayan. Ibig sabihin po, yung binigay daw ng mga Pariseyo during that time na nakita ng ating Panginoon ay tira-tira lang. Most likely. Pero itong byuda na ito, binigay niya ang buo, no? Ang kanyang ibinigay ay buo niyang kabuhayan. Nasabi po buo. Pag sinabing buo, hindi po ito fraction. Whole po ito. Lahat. No? Kailangan niyo pa ba maging byuda para gawin yun? Ha? Speaking of byuda, isa na ako dito. Kailangan pa ba natin maging byuda para magbigay tayo ng buo? Kapatid ko, it is written. No? Ito yung gusto ng ating Panginoon. Yung feeling mo, Lord, walang-wala na ako, pero Lord, para sa gawain mo. Para sa gawain mo, Lord, magtatanim ako. Binitawan niya. Binitawan niya, hindi fraction, hindi bahagi, kundi yung buo ng kabuhayan. Grabe. Church, may gusto pong ituro sa atin ang ating Panginoon sa pagbibigay.
Sino naniniwala ng Diyos ay mayamang Diyos? At hindi nauubusan? Taas ang kamay! Sama-sama po nating paniwalaan. Dahil ito po ay nasusulat. Filipos chapter 4 verse 19. Lahat po, sabihin natin, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabihin mo, akin yan. Akin yan. Buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng ating Panginoon. Kapatid, hirap ka sa pagbibigay ngayon. Bakit hindi mo ipanalangin at magdesisyon ngayon? Baka kaya gipit na gipit kasi matindi ang kapit. Give up your fears na mawawalan ka. Give up your doubts kasi paano kung kapusin ako, Lord? Give up your finances, resources sa Lord. Baka nadidelay ang pagpapala kasi walang binibitawan para sa Lord. Kaya nagigipit kasi kapit na kapit. Kaya kapatid ko, fighting, ikaw po, o fighting, paghihipit. Ikaw po, or naku po. And this morning, tapos na po ako, I would like to end this verse, I would like to end this morning sa verse na ito. Malakayas chapter 3, verse 10. Kapatid, sabay-sabay po natin nabasahin. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Next. Masaganang pagpapala. Kapatid, in giving, there is overflowing. Kapatid, ang ating Panginoon po ang nagsabi nito, subukin ninyo ako. China-challenge po tayo ngayong umaga, kapatid ko. Kung hirap ka pa sa pagbibigay, sa portion ng pagbibigay, bakit hindi mo subukan? Tested and proven po yan, mga kapatid ko. Nung una po, pag nagbibigay ako sa Lord, hindi ko pa naintindihan yung tithing and giving na yan. Pag nagbibigay ako sa Lord, para pong may garter. Ilalabas ko, ipapasok ko ulit. Parang nanghihinayang ako. Kapatid, pag binigay mo at nagbigay ka para sa gawain ng Lord, patutunayan niya yan sa'yo. Patutunayan niya ng maraming beses. Been there, done that. Dating hirap magbigay, ganun ako dati sa Lord. Pero nung binukas ko yung mga kamay ko, halos hindi ko na mahawakan yung mga binibigay niya. It's overflowing, kapatid. Nag-uumapaw. Sinabi niya yan, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In giving, there is overflowing. Salamat po, aming Diyos. Ama, salamat po. Ikaw na aming Diyos, our giver. Lord, pinatunayan mo, Panginoon ko, from generation to generation. Ang mga sumusunod sa pagbibigay, Panginoon ko, ay hindi nawawala, Panginoon. Ikaw ay tapat na Diyos na hindi nagkukulang. Even, Panginoon ko, ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus,
ay binigay mo sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa pagtuturo mo ngayong umaga na ito. Na ang pagbibigay, Lord God, ay parte ng pag-honor namin sa inyo. Ay parte ng pagluluwalhati namin sa inyo, Panginoon ko. Salamat po, Panginoong Jesus. You're such a giver, Panginoon ko. Even to the death, Lord, at binigay mo ang buhay mo para sa amin. Lord, help us, Panginoon ko. Lord, meron man dito na hirap pa sa pagbibigay, Lord. May doubt pa sa pagbibigay, Panginoon ko, baka mawalan. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon ko, na maintindihan na ang pagbibigay ay parte ng aming pagsamba sa inyo. Parte ng aming pagkilala sa inyo. Ito ay parte ng pagiging tapat mo sa amin, Lord, dahil lahat, Lord, even ang aming buhay ay galing sa iyo, Lord. Lord, portion lang ng ibinibigay namin sa inyo, Panginoon ko. Lord, tulungan mo kami, kagaya ng biyuda. Binigay niya, Panginoon ko, ang buo. Sa great faith, Panginoon ko, na naniniwala siya na ang binibigyan niya, Lord, na ang Diyos ay babalik sa kanya at hindi siya pababayaan. Lord, ganun din kami, Panginoon ko. And every time na magbibigay kami sa inyo, Lord, may kalakip na pangako na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu. Patuloy niyo pong ipaalala sa amin, Lord. Ituro sa amin, Panginoon ko. Gabayan po po kami, Panginoon ko. Sa aming pamumuhay at sa aming karakter, Lord God. Sa aming pagbibigay. Na hindi ito sayang, Panginoon ko, dahil ito ay galing lahat sa inyo, Panginoon ko. Lord, salamat po sa umaga na ito. Patuloy po namin malakaran. Patuloy po namin umpisahan, Panginoon ko. At yakapin namin, Panginoon ko, ang katotohanan, Lord, na ibubuhos mo sa amin, Panginoon ko. Ang pagpapala, ang kasaganahan, na nagmumula sa inyo, Lord God. Dalangin namin, Panginoon ko, bigyan niyo po kami ng puso tapat na magbigay sa inyo, Lord God. Maging konti man ito o malaki, Lord God, ibabahagi namin sa inyo, Panginoon ko. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu, sa umagang dito. Patuloy ka pong madakila, malawalhati sa aming mga finances, sa aming mga resources, sa aming mga kabuhayan, sa aming mga anak na nagtatrabaho, Lord God, sa aming hanap buhay, sa aming businesses, Panginoon. Patuloy niyo po, Panginoon ko, na ibuhos sa mga anak mo ng sapat at higit pa, Lord God, sa mga ibinibigay namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin, Lord God, at dadalhin sa pangalan ni Jesus, na
na aming tagapagligtas. Amen at amen. Ayan. Come on, church. Yes, Lord. Come on, church. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, Lord. Lord, gustuhin namin, Panginoon ko, na ibalik ang mga binigay mo sa amin, Lord. Pati portion man ito, Lord. Salamat po, Lord. This is my desire to honor you. Come on, church. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment